So good day, my name is Josh Maria M. Lucas and I am from BSIT 21. I am filming here now sa phone ko and I will be explaining my midterm answers or coding po. So I will start first by showing you the the ITE or the apps that I use, which is the VS Code. Then makikita nyo po dito, which is midterm. Then a lot of package. So ang ginawa ko po is gumawa muna po ako ng general folder. Sa loob ng general folder na yun, gumawa ako ng subfolders or we call it as a package. Ginawa ko po yun so that hindi na separate yung mga folders na pinagagawa ko para tuloy-tuloy lang yung pag-e-explain ko. So let's first start with the problem 1. So I'll be showing you here or kung saan man para malinaw or mas makita nyo po yung ipapakita ko ngayon. But for problem 1, sinabi nyo po na gumawa po kami ng evaluating students quiz score. So this is first, we have the 2 class, which is here. Isa package ng problem 1. And I'll be showing you the 2 classes that we have, which is the main Java and the student Java. So, mauna muna tayo sa student Java. So, in here, which is, hindi nyo po makikita, so ipapakita ko lang po here. So, we have here the string name and the int quizzes score or new int 3. Ito, it is field. Gumawa tayo ng field na nag-i-store ng 3 quiz score. Then, for our 7th line, or ito, gumawa tayo ng constructor. Yan. Para ma-initialize yung student name at quiz scores. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng student object, kailangan mo siyang bigyan ng name at scores para ready agad yung object na gagamitin natin. So meron din tayong compute average kung saan nag-initialize tayo ng sum sa 0, tapos nag-link tayo sa quiz score. Gamit yung, for each loop. Tawag siyan is for each loop. Kung saan dito makikita yung operations or yung functions na kung saan nag-work yung math na i-input natin. So, here, basically, kinuha natin yung sum ng ating mga score quizzes. So, ipapakita ko dito kung bakit return sum then 3.0 or bakit public double. So, as we all know, integer is whole number, while yung kapag double naman is may siya. For example, 99.3, then pwede yon. So, then dito naman sa public void display info, then system out print ln, student quiz information, system out print ln, name, quiz, and yan. So, yung function naman na yan is dyan na mapapakita or madi-display yung info ng mga in-input mo and yung summary ng sinolve ng student point Java. So, let's move on naman sa main Java class natin na isa for our problem 1. So, ano ba meron sa sa section na to? So, I will explain ulit. So, ayan, nandito na tayo sa main Java. So, makikita nyo po dito na gumamit po tayo ng scanner. So, para saan po yung scanner? So, ginagamit po yan para kunin yung input ng students or input ng user. So, makikita nyo po dito yung system out print ln, enter student name, then string name sc, next line. Then, makikita nyo po dito sa 12th line yung int scores, yung int 3. Then, itong naman po is, ito tawag dito ay incrementation. So, yung I nagsisimula sa 0, then hanggang 3 lang, or not more than 3, or not equal 3. So, ang ibig sabihin yan is 0, 1, 2, then the incrementation. Then, system out print ln, enter quiz. Then, dito, since ito, yung for each na yan, so, doon banda, makikita natin yung I plus 1, kung saan doon mag-result yung pinakita ko sa yung for int I is equal to 0 and I is less than 3. Doon makikita yung enter quiz 1, enter quiz 2, enter quiz 3. So, ayun yung mapapakita niya. And may input niyo po doon yung score na ipapa-input niyo po sa kanila. So, we will run the program in main Java. For this time is, papakita naman natin yung output ng ating problem 1 mula sa class 2 class, which is class main and class Java. So, i-run nga natin yung class main. So, sa class main kasi yung functions, and andito yung papakita ko sa inyo, yung sDisplayInfo. Ibig sabihin, siya yung magda-display niyan.
So, ito po yung itsura ng result. And makikita natin sa terminal natin, which is here. And ito yung enter name. So, I will be putting my name here, which is Josh. My name is Josh. Josh. Then, kukunin niya na yung quiz score 1 natin, which is here. Ayan yun. Ayan yung function na yun. So, I'll be entering. Kunyari, so, ayan. So, in enter quiz score 1, I'll be putting, kunyari, bumagsak tayo dyan. So, 8. Then, ayan. Dito, sa part na yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, ina-explain ko sa inyo na incrementation. So, ayun yung sinasabi ko yung int, then incrementation, yung I. Yung sum ng I natin. Diyan, mag-result. So, pangalawa, 85. Then, pangatlo naman is 98. So, I entered this. Then, ayan na yung, natin, yung result. So, ayan po yung hinihingi nyo na result, which is Josh, 78, 85, 98. Then, yung average score ko is 87.0. So, yung 87.0, ayan po yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng double. What do I mean by double ulit? Pwedeng may point, pwedeng may dot. Kunyari, 78.5. We will now move on sa ating problem 2. Then, we have another 2 classes. We use 2 classes since ayun po yung nasa instruction nyo po. And I'll be showing you here in front of me. Ayan. Problem 2. Yan. Tinaas ko na yung problem 1 kanina para hindi magulong tignan yung naka-open ko folders and packages. So, yung dalawang section na yan, or dalawang class, or we call it class talaga, which is main Java and product Java. So, ipapakita ko naman muna sa inyo yung ating product Java. So, ayan. We have here our class field ulit, kung saan yung string product name, siya yung kumukuha ng name of the product natin. Then, yung sales naman is nag-store ng 4 weekly sale values. Then, asan dyan yung constructor. So, I believe this is the constructor. Ayan yung constructor natin. And, ginagamit ito para initialize yung, yung object kapag ginawa mo na ang product. So, pinapasa natin ang name at sales array sa constructor para maset agad yung data object. So, around here naman, ito ulit yung functions natin. When I call it functions for me, kasi dito kasi tayo nag-initialize muna tayo ng like 0, tapos naglo-loop. Naglo-loop yan tayo sa sales array gamit ang for each. So, gumagamit na naman tayo ng for each. And, bawat elements ng cell ay ina-add sa total, which is here, total ng sales. Okay? Then, we have here our display. So, ito naman yung display info natin kung saan sila yung nagpapadisplay or yung nakikita natin katulad sa kanina na result ng ating pag-input. So, that's overall sa ating class product. So, let's move on to the main class. Doon naman tayo sa main Java or the main class kung saan doon natin ira-run yung program natin. So, I'll be showing you and explaining you the functions sa loob na yun. And here, again, just like kanina, we have here the scanner functions. Kung saan, kinukuha niya nga yung input ng user or ng student. Basta. So, here you will see the system out print, enter product name, then, andito na naman yung function na sinabi ko, which is yung string name, scan, next line. Then, dito naman sa, pangalawang section na yan, which is I'll be showing you, is here. The double sales and new double, if makikita nyo man. Dun dyan, makikita nyo ulit yung explanation ko about incrementation. So dyan natin makikita yung, yung enter sales for week 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, since dito, I'll be showing you here na lang para, makita nyo yung fees ko and makita niyo yung code. So here, you will see that int I is equal to 0, which is that. Then, I is less than 4, then incrementation. Then, makikita niyo again sa system out print yung I plus 1. So, ano ibig sabihin yan? Since sabi ko nga is I is nagsisimula sa 0, then, and so on, dadagdag yan. So, ang mangyayari dyan is 1, 2, 3, 4, 5. So, again, we have here the double. So, yung explanation ko kanina about sa double. So, when we say double is, ayun yung makakapag-input ka ng numbers, ng values, ng kahit na terms of numbers na may decimal point. Yes, pwede yan. So, then, the last thing is our display info again, which is here.
And doon, mapapakita yung display info na. So, I'll be running the program again. So, for example, we have here our first product, which is named Book. So, ano yung sales natin for week 1? Ayun yung sinasabi ko, which is ito, yung function na yan. I plus 1. So, 0 plus 1 is equal to 1. Yan. So, as I said kanina, we can enter number with decimal points. So, for example, we have the sales for our first week, 678.90. Then next, ayan yung sinasabi ko, the incrementation, yan. Diyan na mapapakita yung week 2. Kasi nga, plus 1 and nag-i-increment siya. So, 2 na. So, let's input another one, 567. Kunyari, ayan, whole number lang. Then, our sales for week 3, 980.9. Then, our sales for week 4, kunyari, nalubog tayo, walang sale, 90. Then, ayan na. Ay yung sinasabi ko sa inyo na, na mag-result siya. Ayan, madi-display niya, which is ito, yung display na nga, display info, kinall out niyan, then, ito na. Ayan yung week, then, ito yung, yung summary ng sales natin for 4 weeks. So, that's all para sa ating problem number 2. So, ayun na nga. Let's now move on to our problem number 3, which is, ayun yung constructing event athlete timer time. So, I have here another one, the package problem 3 na tayo. Another 2 classes, which is class athlete and class main ulit. So, doon ulit tayo sa class athlete. I will be explaining that again. So, ayan, we have here our constructor and ulit. But here naman, yan, dyan naman tayo mag-focus since I did explain what is this and this nung mga previous problems natin. So, I'll be explaining more sa functions naman dito. So, ayan. Dito, nagsisimula tayo sa first event time, 0. Ayan, bilang initial best. So, ayan pala, 0 as initial best. Tapos, may for each loop ulit tayo. So, sa bawat time sa array, ay kino-compare sa kasalukuyang best. So, bawat time sa array, kino-compare sa kasalukuyang best. Kung mas mabilis or lower yung current time kaysa sa best, pinapalitan yung best, then sa huli naman, makukuha yung fastest time sa array. Then, dito ulit naman tayo sa display info. Ayan. Dito, may tayo, incrementation ulit dito. So, ginagamitan natin ng for loop with incrementation para i-display lahat ng event times. So, here, you will see again the time blank, then incrementation, then the I plus 1, then times I1. So, yung I plus 1 ay para maging 1 to 5 yung event number. Kasi yung array index nagsisimula sa 0. Ayan. Then, tinatawag din natin yung best time method para ipakita yung fastest time. So, that's all for the athlete class. Let's now move on sa ating main class. Which is dito again natin itatawag yung yung program natin. Lagi yan. Diyan natin kasi diyan nagmumula yung natin. So, again, this is the scanner. As I told you and explained you kanina, the scanner is the one who gets the answer ng users. So, system out print, then enter athlete name, then scan next line. So, ito naman, explain na natin ulit. Pinapaliwanag ko sa inyo na double. When we say double again, ayun yung numbers with decimal points. So, you can enter numbers with decimal points. And ito yung sinasabi kasi yung incrementation. I is equal to 0 and I is less than 5, the increment. Then, another one, you will see here the I is equal to 1. So, ano magiging itsura niyan? So, ang magiging itsura niyan ulit is 1, 2, 3, 4, 5. So, let's run our code once again. So, ayan. After nyan, display info, yan na nga, tinawag na. So, ayan na yung itsura nyan. Athlete name. So, our name again is Josh. So, ilagay natin, titlong natin, Josh. So, enter time for event 1. Ayan. Ayun sabi kasi yung incrementation. And in seconds, kaya sabihin natin 8, 9, 7, then 9, then the last one is, ayan, incrementation. And input scan is 9.2. Ay, 9.5. Ayan na yung magiging result ng ating problem number 3. Ayun na yung input natin na nag-work. Kung saan dyan, pinapakita yung athlete event time summary. May athlete name, Josh. Then yung event natin, event time na in-input natin.
Then, yung fastest time, which is the 7 seconds, which is naka-double yan. Kaya may dot. So, that's for the problem number 3. Pinapaliwanag. So, I'll be explaining now the problem 4 or the book review rating collector po na pinagawa nyo. So, again, by following your instruction, I make another package and put 2 classes. So, we have here our 2 classes ulit, which I will show you again here. And our 2 classes. The first class is book.java and the main.java. So, I will be explaining to you the book.java first. So, ano ba laman ng class na to? So, I'll be showing you this. We have here the field again and the constructor. We call it field and the constructor. But we will focus in here. So, I will be explaining here this to you. So, dito muna, the average rating function, or I really call this as a main function kasi nga, mostly dito yung unique or dito tayo kumukuha ng mismong function ng ating system or program. So, again, may for each loop na ginagamit para i-iterate sa bawat rating ng array at i-add sa sum. Ayan. Then, we use 4.0 sa division para siguradong double ang resulta at hindi integer. Then, ang resulta nyo ay yung average rating ng libro. Then, here naman sa display info, you know this already, sila nga yung di-display. And ito, kukunin nyo yung result ng ating mga ini-input, which nasa kabilang kabilang section siya or class siya, but I will show you later. We will be here, focusing here sa system outprint, dito banda, pinapakita lahat ng ratings. Ibig sabihin, dyan, pinapakita ng summary or the average stars na nakuha ng ating rating sa libro. So, puntahan natin yung main Java. So, ito yung main Java na ating sinasabi. So, we have here again the scanner function, the enter book title, and the scan next line. Then, we have here naman ulit yung incrementation that I always tell you about. So, again, paano mag-work? Yung int I is equal to 0 and I is less than 4, then incrementation. Then, makikita nyo dito yung I plus 1. So, when we say I plus 1, magiging yung 0 plus 1 will be 1, then 2, then 3. Pero dahil hanggang 3 lang, so, plus 1 pa, so with 4. Then, up to 1 to 5 stars. So, let's run our program. Ayan. We run our program ulit. So, what's the book title? Let's say programming. Let's say programming. Ayan. So, ayan na nga yung sinasabi ko, the incrementation and the stars na pipiliin natin. So, sabihin natin 4 naman, to 5, to 4, and 4. 3, and 4. Ayan. So, ayan na nga. Pagka-input mo, dito na mapapakita yung ratings natin and the average rating na nakuha sa mga in-input natin. So, that is the result or the output of our problem for or the book review summary. So, ayan. So, we will be moving to our last problem, which is the problem number 5. So, ayun yung store monthly income report. So, again, we have 2 classes, which is the class 1 is the store Java and the main Java. Then, nakalocate sila sa package problem 5 natin. So, I'll be showing you first the store Java class, of course. So, I'll be showing you here. Ayan, yung natin, problem 5, package natin, and yung dalawang class natin. So, again, here, we have here the public class or the field, ayan, which is the field, and the part here is our constructor. So, let's now focus about here naman ulit. Let's really focusing here sa part na yan. So, ayan, dito ulit sa function na yan. So, dito, we have again our for each loop. So, ginagamit again ayan para i-iterate sa bawat monthly income at i-add sa sum. At resulta nito ay yung total income for 6 months natin. Yeah. Then here naman sa public display info, here sa bandang dito naman, kasi ito nga star name, that's star name. So, kukunin niya yung in-input mong sagot sa ating main. So, sa main pa yan. So, I'll be showing you that mamaya na lang. Pero, ayun nga, here naman sa, functions na to, pinapakita lahat ng monthly income galing sa gamit ang for each loop. So, tatawag din natin yung total income ata yun. Then, method para ipakita yung total income natin. So, let's move on sa ating main class.
So again, ito ulit yung in-explain ko, the scanner functions kung saan kinukuha nga niya yung ini-input ng ating user, which is here, the string next line. Scan next line. So we have here our double, again, para sa double digits natin or numbers with decimal points. So, andito ulit yung incrementation na tinatawag natin, which is the I is equal to 0, I is less than 6, then the incrementation. So, system out print income for enter income for month, then ito din, dito sila dito siya magdi-display I is equal, I plus 1, then ganyan. Then, scan next double. So, para ma-explain natin ulit ito, the incrementation part, I will be running our program. Ayan. So, this is our program. So, yan na yung lalabas. Kasi nga, enter star name eh. Ayun yung sinasabi ko. Ayan, enter star name. Kukunin niya yung i-enter mo. So, let's say Joshi. As a star name, ayan, Joshi. Then, we entered. So, ayan. Kukuha naman na tayo ng enter income for month 1. Bakit month 1? Despite of int I is equal to 0. Because I plus 1. If 0 plus 1, it is equals to 1. Ayan. So, lagyan natin. Monthly income for month 1 natin. Kunyari, 890. Monthly income for month 2 naman. 789.0. Monthly income for month 3 naman is 98.9. And monthly income for month 4 naman is, sabihin natin, 600 ulit. Ayan. Then, para sa ating monthly income for month 5 is sabihin natin kung waldo tayo dyan, 887. Then, the last one, the monthly income, 6. Ayan. I is less than 6. Pero, plus 1 yan eh. Kahit na hanggang 5 yan, if we say that we have plus 1 here, i-call out niya, financial niya, it will be 6. So, kinall out yung yan. Yung buo na yan, it is iteration. Ayan. So, enter income para sa ating month 6, it will be 800. Ayan. So, once we entered, ayan na yung magiging result ng ating input sa ating system. So, magdi-display dito yung star name natin, which is si Joshi. Then, our monthly income, kinelect niya yan, which is also here, you will see. Kinelect niya yan. Then, ating total income for 6 months or half a year na total income natin is 4,164.9 pesos. So, ayan. Since nga pwede ng double is decimal. So, ayan lang po for ating problem number 5. Thank you.